Let's see. Yo, what's up guys? Andito na naman tayo sa Talk Mansion para sa isang podcast. Actually, this is my first ever podcast talaga na ako yung nag-host. So, this is a special segment or special episode kasi, ayun nga, first time nating mag-host ng podcast. Pero syempre, hindi naman pwedeng ang podcast ay ako lang ang kausap nyo. So, syempre, meron tayong mga kasamang. It's my honor. It's my honor talaga na ipakilala sa inyo. She's a singer and songwriter and she's about to release her latest single and album this 2025 with 1 RPM. And she's also nominated at 36th People's Choice Female Artist Awit Awards noong 2023. And she's also performing in a lot of platforms. Ayun, sobrang nakakatuwa tong kaibigan ko na to. Sobrang dami niya ng na-experience about sa music niya, na-share yung music niya sa iba't ibang mga tao. And she performs sa CNN News, BRGY Mix, and Spotify exclusive event, and of course sa Wish Bus. And alam ko marami talaga mga artists na gusto din talaga na mag-perform dito sa Wish Bus. And also, she's also a content creator from the House of Collab. Everyone, our very own Jemay Santiago! Hi everyone! Ayan. Si Jemay talaga, isa sa mga tinitingnan ko talaga na nirurut ko ng mga artist, local artist dito sa Philippines. Kasi sobrang humble niya talaga when it comes sa paggawa ng music. Actually, isa din akong artist and habang kasama ko siya sa loob ng mansion, talagang nakita ko kung gaano siya ka-hardworking sa kung ano man yung ginagawa niya. Hindi lang sa music, pati sa pagiging content creator at sa pagiging tao. Sobrang grabe yung pag-ano ko sa'yo, pag-introduce ko sa'yo. Grabe yung pagbubuhat ng bangko So wait lang, gusto ko lang malaman, Jemay. Since na-mention dito na nominated ka sa 36th Awit Awards sa Female People Choice Award. So, kamusta yun? Diba, 2023 yun, right? So, kamusta yung experience mo dun? First time ko din yun and syempre as an artist, I've always been rooting myself to be part of any kind of nomination awards, and having it for the first time is really overwhelming. And in a good way though. And napakasaya talaga sa pakiramdam kasi isa yun sa mga gusto kong maranasan tulad lang din ng iba. Yeah, exactly. Kasi yung makatungtong ka or kahit yung ma-nominate ka nga lang sa isang ganong kalaking awardings, parang isa siyang achievement. Manalo man o hindi, parang achievement siya sa sarili natin, di ba? Yeah. Hindi, and I'm also doing it for the LGBTQIA+ community. So I am representing them on behalf of my music. So interesting. So wait, so sino yung mga kalinyahan mo ditong na-nominate noong 2023? Si Denise Julia, si Moira De La Torre, Janine Berdin, Alex Bruce, Casey Tandingan, Gika Marie, and a lot more. Din talaga, no? Diba? Sobrang nakaka-proud lang. Intro pa lang to, napaproud na agad ako. Hindi ko pa sinasabi yung about sa album netong tao na to, pero napaproud ako. Legit. Kasi parang totoo ba yan? Totoo to. Kasi sa kami ng mga aspiring artists talaga, dream talaga natin lahat na makatungtong sa ganun. So, punta tayo sa latest single and album mo na darating this March nga ba? Tama ba? Yeah, March 21. Bago pala tayo dun dumako, gusto ko munang malaman about yung history mo. Kasi syempre magkaibigan naman tayo, pero yung history mo bilang isang artist, paano, gaano ka nakatagal na kumakanta or gumagawa ng song? So, nag-start ako ng 2020 sa streaming platform. It all started in 2019 nung meron akong fan along with my previous ex-partner kung saan gumagawa kami ng YouTube vlogs, and then nakita niya na nagla-live ako and I was making music for my previous partner. So, and sabi niya, may kilala akong producer and nagpo-produce din ako ng music. Why not release it on social media platforms, streaming platforms, and we're gonna pay it for you on your behalf. Mag-release ka lang para sa ma-share mo lang yung song mo sa everybody. Ang galing naman. So, ibig sabihin, sa streaming platform na yon, parang freestyle ka lang na gumagawa ng song or kinakanta mo dun yung original track mo na nagawa mo na?
original track talaga siya nung ginawa ko eh. During that time kasi parang inspired ako, in love On ako the eh. spot mo siya ginagawa? Oo, on the spot. May gitara ako. So, Nice. naghahanap ako ng chords na masarap sa tenga, pakinggan sa tenga. And I thought, kailangan ko lang siyang gawa ng, alam mo yun, ng flow ng melody and lyricism na pasok talaga sa tenga ng... Masa. Hindi, ng mahal na partner ko nung time na yun. Okay, so parang ginagawa mo siya para lang... Parang talaga siya sa partner ko eh, at Ang that time galing, eh. ang galing, Hanggang sa, nung pinarinig ko na siya sa live no, nung nag-Facebook ata ako, TikTok, may nakakita. And then doon na nag-start yon. Na parang doon na nagsimula ang isang Yes. Jemay Santiago bilang artist. Pero ito, curious lang din ako. So, syempre, sabi nila ang mga Pinoy, ang mga Pilipino, talagang likas sa atin yung magagaling kumanta, ganyan. Yeah. So, paano mo, meron ka bang history sa school na, for example, nag-intermission ka sa school, kaya Ay, oo. nalaman mo na, ay, for the sing pala ako. Paano mo na-discover sa sarili mo na you're into singing? Just so people don't know about this, I've always wanted to become a pilot. Okay. Yeah, I've always wanted to be that. Mhm. Pero, I don't know how things changed. All of the sudden, siguro, nung nag-enter ako sa social media platform, nung naging vlogger na ako, and then doon na nag-start na nung na-witness ako sa music na nakakagawa pala ako ng sarili kong kanta. Mhm. And hindi ko alam na nalulupitan sila eh. Alam mo yun? And ako para sa akin kasi ang baduy ng gawa ko eh. Pero seryoso ba? Maganda ba talaga? Aha. And sila yung nagbigay ng lakas ng loob para sa akin na i-release to kahit pakiramdam ko sa sarili ko na hindi ko kaya, na ayoko, takot ako mahusgahan, ganon. So, syempre, di ba sa atin, paano mo tinanggap or paano ka nag-shift na, alright, paano mo na gain yung confidence na ilabas siya? Sa ano yung nag-trigger sa'yo na, okay, gumagawa ako ng song, tapos nahihiya ako para sa akin, bado yung ginagawa ko. Pero paano mo siya natanggap na, okay, ready na akong iparinig to sa lahat? Yeah. Paano nag-shift na ganun? I think it's really the love for the music itself. Kasi sobrang mahal na mahal ko yung pag-awit ko, yung pagkanta ko, paggawa ng kanta. Not only for me lang din naman for the people I love and for the people around me na nakaka-relate dun sa kanta itself. And then pag nakakita ko ng mga comment section na may nagbabash sa akin. At first nga, daming, alam mo, hindi mo maiwasan na may mga hate sa'yo kahit na maayos naman yung gawa mo. Saan ka nagkulang, saan ka nagkamali. Pero because of the fans, yung fan base na na-build up ko, nakita nila na sincere ako sa ginagawa ko. And pure lang talaga, genuine lang talaga yung na-re-release ko na lyricism patungkol dun sa track. And pag nakikita ko yung response nila, yung mga good comments, dun talaga ako nainganyo na gumawa pa ng gumawa. Kasi for as long na may naniniwala sa'yo, magpatuloy ka. And from there, ayun na, tuloy-tuloy na. Ganda nun na. Fairness. Parang nag-reflect ako na parang, totoo naman kahit kailangan mo lang, basta kahit at least one na naniniwala sa'yo. Hanggat may naniniwala sa'yo, magpatuloy ka. Exactly. And kasi syempre, na lang din ako na, saan nagmula yung pagkakaroon mo ng skill sa singing? Meron ka bang family history na, kunwari, singer sila, mga musically inclined? Actually, hindi ko din alam kung alam to ng iba since hindi naman ako ganun kasi or kilala. Hindi ko nga, tingin ko ang sarili ko, hindi rin naman ganun kalaki, hindi nila alam na ang history ko is ampon. Pero nakukwento ko siya as a public figure sa social media. Pero hindi lahat nakakaalam. So kung alam nyo na ngayon, ampon ako. So wala akong idea kung ang family ko is magaling kumanta, magaling sumayaw. Basta ang alam ko lang, simula nung pinarinig sa akin, nung mama ko to, yung adopted mom ko, who recently passed away, yung Westlife na kanta, saka Backstreet Boys, doon na nagsimula yung music ko. Na parang doon ka naging interested sa nakikita music. niya, nasa London kami noon, nakikita niya habang nakasakay kami sa sakyan. The moment na patugtugin yung Westlife, Backstreet Boys, Bryan Adams, sumasabay ako sa kanta. Kahit mali-mali lyrics ko, basta ang alam ko yung melody tama. Oo. Yun. Kasi minsan din talaga yung mga singers talaga, parang gift talaga siya ni God, diba? Parang sobrang blessed din na talaga nabigyan ka ng ganong Kasi yung iba, inaaral pa yun talaga bago nila magawa yung talagang gusto nilang music. So, sino ang naging inspirasyon mo
doon sa pagsusulat naman. Kasi ito bigyan ko lang kayo ng trivia kasi katulad ko na nagsusulat-sulat din ng mga songs. Nagsimula ako sa paggagawa lang ng mga yel. Alam mo yung mga yel sa school? Kunwari foundation. Wala din mga, akong idea doon. Kunwari yung cheer. Yung mga cheer mo sa mga gagawa ka ng cheering na chant. Mga project, no? Oo, yung mga ganun. So parang doon lang nag-start. Kaya parang try ko kayang gumawa ng yung totoo kong nararamdaman. So, okay. So, kaya ko siya sinasabi, ikaw, paano mo, like, sino ang nagpasimula sa'yo na i-put into singing kung ano yung nasa isip at nasa puso mo? Just like with you, alam mo, dyan din naman ako nagsimula. Nung high school ako, kahit nung elementary, di ba, may mga groupings pa nga na pinapagawan tayo ng kanta. Ikaw yung magaling kumanta, ikaw ang gagawa ng kanta para sa ating grupo. Ganun din nagsimula eh. And then, little did I know, syempre, in love ako nung time na yun, nung era na nag-start ako ng music, and I was making a track for someone I love. And then, looking at the lyrics itself, sobrang genuine eh. Sobrang pure niya to the point na hindi lang ikaw yung makaka-relate, kung hindi yung mga taong nakapaligid sa'yo. And then, from there, sabi ko sarili ko, if hindi ma-express ng tao yung sarili nilang thoughts, feelings, and emotions, why can I not do it for them on behalf of my music? Yeah. Galing So, nun. that's how it started. Pero Nice. si Justin Bieber talaga, idol ko talaga yan. Siya ang Sobrang, pinakang yung mga runs niya. ano mo tawag dyan? Kulit-kulit Influencer or reference mo, ganun. Yes, pati si Chris Brown, ang lulupit nila. So, alright. So, ang galing, no? Babae ka, tapos yung mga parang reference mo ng music, yung mga icons mo or idols mo na tinitingala, mga lalaki. Paano yun? I think siguro naman alam nyo na parte ako ng LGBTQI+ community. I'm actually pansexual. So, I'm not a lesbian, I'm not bisexual, I'm pansexual. Pero kasi more on masculine side ako eh. So, I love everyone's music naman. For as long as it's music, I love their music. Pero I'm more into R&B genre. Yun talaga, R&B genre talaga. Anything related to hip-hop, R&B, I like those kind of music. Alright. So, pag sinabing Jemmy Santiago, ang genre niya is R&B. So, syempre, nagsimula kang gumawa ng lyrics dahil sa ex mo, di ba? Oh. So, parang, paano mo siya pinakita sa ex mo? Like, natuwa? Anong naging reaction niya nung nag-start ka na mag-write ng music? Syempre, masaya. Kasi first time niyang nagawa ng kanta from someone. And syempre, ako kasi may ADHD din ako. Okay. May mga bagay ako na hindi ko ma-express sa tao. Hindi lang sa taong mahal ko, kundi sa lahat ng tao. Sobrang napakalawak ng utak ko. Tanungin mo lang ako ng isang katanungan, branches na yung sagot ko. Parang siyang ganon. Tulad niya yan, di ba? Parang siyang ganon. So, ayun, nung time na pinarinig ko sa kanya, tuwang-tuwa siya kasi very precise din naman yung ano eh. Tsaka ang maganda kasi din talaga, alam mo yun, maganda yung environment mo. Parang siguro nga feeling ko gawa din yun ni God or ng universe na sinaktuhan nung gumagawa ka ng song or nagsisimula ka, yung taong kasama mo talagang supportive. Kasi may mga narinig ako na ibang mga eksena na, alright, sinasabi nila walang pera sa music, walang ganyan. Parang inaano na nila, hindi naman, alam mo yun, parang talagang mahalaga yung environment. Pero totoo din naman talaga na walang pera sa music kung hindi ka magsisipag. Ayan, totoo naman. Kasi alam mo yun, hindi naman pwedeng maganda lang. Ito kasi ito yung mentality na kadalasan dito sa Pilipinas, not only in the Philippines but other countries na naririnig natin na walang pera sa music daw. Wala talagang pera sa music kapag hindi ka magsisipag. Dahil hindi nadadala ng ganda ng boses mo lang yung pagre-release ng track. Kailangan may proper marketing ka and meron kang tamang connection and saka magiging maayos yung outcome ng streams mo or numbers mo. Galing, if you get what I mean. So, diba? alright. So, syempre, bago mo malaman tong lahat ng to, may dami kang naranasan para malaman mo to na dapat may mga ganito-ganito kang plans, execution, proper marketing ng songs mo. So, ano yung mga naging challenges mo para marating yung ganyang knowledge na meron ka ngayon? Alam mo, first of all, ang pinakamahirap talaga sa music is pera. Okay. Number one thing that's very hard to handle in the music industry is money. It's not how you record stuff. Bukod pa yun eh. Yung pera kasi kailangan mo yan in order for you to produce another music and another music and another music.
And with that, pag nag-produce ka, kailangan mo ng beatmaker, bayad ka sa beatmaker, kailangan mo ng magmi-mix and master sa track mo, that's also another money. Sa music video mo, lyric visualizer mo, editors mo, director mo, etc., production team, and a lot more. And kaya nga yung ibang artists na nakikita mo, yung mga hindi na kinakaya, tingin nila the easiest way is for them, to reach out help, is pumasok ng management, record label, or distributor at least. Kasi kahit sa subscription, ang hirap bayaran lalo na kung minimum wage lang naman yung sahod mo or nag-aaral ka pa, diba? So, understandable naman yung mga ganun. Ang hirap talaga. Naisip ko nga tanong mo, ganan yung ine-invest ng mga musicians or mga artists dun sa craft nila. Tapos, i-guess ka sa isang event, tapos sasabihin sa'yo, thank you, Bes. Wala nang TF mo. Wala nang TF. Thank you na lang sa patubig. Pero hindi, gets ko naman yung iba naman kasi, alam mo, napakadami kong kilalang artists these days na sikat na ngayon, napakayaman na ngayon because they started from nothing. Mga underground sila, kung saan hindi sila tumatanggap ng mga TF at first, okay na sa kanila yung may exposure sila. Yun, understandable yun. Pero meron kasing ibang mga event organizers talaga na totoo yan event organizers talaga, not to mention, and wala din naman akong masyadong kilala, nakukwento lang din sa akin ng kaibigan sa kaibigan, mutual friends na alam mo yun, like meron na silang standard dapat may rate sila, they work for it, they deserve to be compensated too, but they don't get compensated well. So lugi. Namamangha lang ako kasi syempre ilang taon ka na nga ba? Anong age mo? Yan. 25. 25. At the age of 25, yung knowledge mo about music industry, talagang parang alam mong experiencado na. Sa tingin mo ba, sa marirecall mo, ilang years na nung nagsimula ka hanggang present? Ilang taon na yung pag-hustle mo or pag-grind mo sa music mo? 5 years. So 2020 ako nag-start. Oh, okay. Good. Every time na tinatanong ako about that, gino-go through ko talaga yung Spotify ko. Kasi yun yung pinaka-first time na nag-release ako ng music sa streaming platform. So 2020 talaga siya. 20 years old ka, tapos... I was 19 at that time. Okay. 1999 ako di ba? Shoutout sa mga 90s baby dyan, mga oldies na tayo, girl. Kailangan nyo na daw mag-settle. Sorry. Hindi po. So, where do you get your grit and inspiration? As we know you in talk as very energetic and hyper-focused. Kasi na-mention mo din na, di ba, may ADHD ka. You're very open naman about it. Ano yung naging inspiration mo na maging isang Jemmy Santiago? In terms of what? Music pa din, In terms of music muna tayo. Like I said, pagdating sa influence talaga, R&B artist siya. Like Justin Bieber, Chris Brown. Okay. When it comes to inspiration naman, yung mga previous partners ko. Kasi sila yung mga nagawan ko ng kanta. Ang mga songs mo talaga, more on parang love songs. Yeah, love songs. And because hindi nag-work out yung relationship well, patungkol na siya sa ex. So, it's more on heartbreaks na siya. Alright. Punta na tayo dyan. So, nalaman ko, ang pangalan ng iyong album is Delusional Album. Alright, bakit nag-come up ka sa pangalan Delusional? Sige, bigyan mo kami ng onting background about it. So, if y'all remember, when I was still in Sony Music Philippines, I've released an album with them. My very first album with them, entitled Pahinga Album. It talks about my in love ka naman ito. Oh, hindi. Broken-hearted din ako. And then, patungkol siya sa ex ko. And then, nung nagkaroon ako ng panibagong partner, hiniwalayan din ako. Dito na pumasok yung Delusional album. Na supposedly, ang i-release ko talaga during that year is In Love track. Na. Pero dahil nakipag-break sa akin, nasaktan ako, nakagawa ako ng track na for shattered people. Alright. Na hindi lang para sa akin, kundi para sa mga taong makaka-relate din dito. Alright. So question, heartbroken, and then this one, heartbroken ulit. Heartbroken ulit? Kasi lagi akong heartbroken every year, man. Pero naisip ko, nakakatulong ba siya sa'yo na kunwari, para makapag-move on sa ex mo? Parang hindi mo ba siya sinasabing, okay, kailangan pag na-release ko na tong music, itong album ko na to, ibig sabihin, I'm 100% move on. May mga ganun ka bang thinking? Na actually, wala yan sa isip ko Ang alam ko lang talaga, actually, ito nga, nung ginawa yung Pahinga album, let's just recap. Nung ginawa itong Pahinga album, bago pa siya i-release, nung nagiwalay kami, pinarinig ko na yan sa ex ko. Na,
at the moment na magjowa kayo? Or nung hiwalay naghiwalay na kami. kayo? Okay. Sabi ko, yung mga bagay na hindi ko nasasabi sa'yo nung time na tayo pa, eto na yon. So, I want you to walang listen. Walang bumalik na narinig? Siyempre parang I don't wanna talk about it diba? kasi private na siya and Alright, kilala sige, din ng sige, mga sige. tao. Okay. Pero ang nangyari doon was, nung napakinggan niya yon, parang sinabi ko sa kanya na para sa'yo to, yan yung mga bagay na hindi ko masabi sa'yo nung time na tayo pa kasi ayoko makasakit. Pero ngayon, since wala ka naman ng feelings para sa akin, eto na yon yung gusto kong malaman mo para maunawaan mo kung bakit hindi tayo nag-end up well. And then, ito namang sa Delusional album, hindi ko gustong marinig niya. Pero kung maririnig niya, edi go. Hindi kasi, yung Delusional album siya is because, nung time naman, eto bagong ex na to nung time na nakipag-break siya sa akin, I was still expecting na babalik siya. Okay. Kahit na alam kong hindi na ako, iba na. Pero turns out, delusional ako to the point na mukha na akong tanga. Tanga-tanga na. Girl, hindi na tama. Parang martyr ka na ng todo. Natin. Hindi, wala na sa lugar. Kumbaga, sabi nga nila, di ba, when you love right, pero learn how to balance, di ba? Yeah. Hindi ko na na-balance ng tama to the point na naging mentally unstable ako and I felt like it's really not good for me anymore. And yung nearest, parang related word doon sa mentally unstable is the word delusion when it comes to love. So, kaya delusional album siya. Galing nun Sobrang creative. So, itong mga exes mo na to, itong delusional album na lang. Kasi parang nakadalwa ka na Hindi lang dalawa. Ay, meron pero pa. dalawa lang ginagawan ko ng kanta. Sipin mo guys, pag naging ex nyo si Jemai, May may album ka para sa'yo, di ba? Ganon ka din dito sa Jemai. Shoutout nga pala sa bago kong jowa. Last na to, promise. Love track naman. Mga love track. Kailan pala to ginawa? Like, kailan ka grief, paano ba? 'Di ba, syempre kapag naghiwalay kayo, right? Yeah. So syempre may moving on stage yan, may mga kailangan may denial ka pa, blah blah blah. So kailang point ng breakup nyo ginawa tong kanta? Okay, good question. Ginawa ko siya 2023. Gusto ko tang linawin. 2023 pa siya ginawa ni record. Ginawa ko yung lyrics, melody 2023. Pero ngayong 2025 lang siya marirelease because 2024 lang siya minix and master ng producer ko. So, ngayon lang din ako nagkaroon ng time. Nagkaroon ako ng 1-year gap sa music industry because I wanted to take a rest. My mom recently passed away. And I was going through a lot. Alam niyo, nag-season 7 din tayo. I was trying to work out on my career sa content creating. And nung nabawi ko na, kinaya ko na lahat. Doon na ako bumalik sa music. Bumangon na ako talaga. Kasi sabi ko, hindi pwede maghintay itong mga fans ko Kasi kailangan talaga nilang marinig to. Yung mga pinagdaanan ko kung bakit nawala ako ng isang taon, ito yung kwento. Yun. Partida patungkol pa lang to sa pag-ibig. Wala pa tong career. Hindi yung pa to. Life talaga. Oo, wala pa tong boom. Meron pa kami makikinig na mga ganong track na syempre na-mention mo na ang dami mong napagdaanan sa span ng 1 year lang parang sobrang taga na, sobrang dami nang nangyayari. So, meron ba kaming aabangan na something na sulat mo about your, your life, struggles, mga ganyan-ganyan? And yan yung gusto kong abangan nila next year. Kasi this year, 2025, ang i-release is Delusional album. While Delusional album is being released, ongoing and on process yung upcoming track entitled Depression. Album naman din yun for next year yun. Patungkol na talaga sa buhay ko. Kasi na-notice ko, parang, bakit puro na lang sa ex ko yung mga kanta ko? Wala man lang patungkol sa sarili ko, buhay, ganon. So, parang itatanong ko kasi sana kung bakit siya tumagal bago i-release. Parang naisip ko, may sagot na pala. Ang sagot siguro, ako na yung sumagot. Hindi kasi sobrang dami mo nga din kasing naranasan. And hinanap mo muna kung nasaan ka na. Kung ano na ang gusto mong gawin sa life mo. Kasi talaga pag sa mid-20s talaga, andyan na yung mga struggles natin, mga crisis natin na ano ba yung gusto nating gawin, ano ba ipupursue natin. Right. Pero in your case kasi parang, di ba, artist ka Alam mo sa sarili mo na, sa puso mo na artist ka. Once na artist ka at pinapangatawan mo at alam mo sa sarili mong you have the parang trait ng isang artist, talagang babalik ka dun. Di ba? On your case, talagang bumalik di ba? Kasi siguro last lang talaga ako nung time na yun. Sobrang lost ko lang, mentally unstable Naubos pera ko, paano ako makapag-release ng music, di ba? Nakita ko yung struggle mo dun, sister.
Nakita ko yung struggle ni Jemay about it. Talagang ang tagal din niyang hinanap or tinrabaho yung sarili niya para mapunta sa ganitong sitwasyon. Kung sino man si Jemay ngayon na nasa ating harapan. So, ang galing lang. Ilan pala yung track? Ilan yung aabangan namin? Every month may aabangan kayo because this is 12 tracks. Ay, kabog. So, paano ang release nila? Isa-isa? Every month yan. Ay, perfect. Every score. month yan, pero may pasabog kasi syempre hindi nyo alam kung kailan yung isang baksakan ng album. Ay. Pero for the meantime, singles muna, pahapyaw muna. Ay, perfect. Papatugtog natin yung pinaka magaganda and Pwede very mo bang, relatable track. sige. Dahil na-mention mo yan, so since parang sinabi mo marami yung laman ng album mo na yun, alin doon yung pinaka-favorite mo? Kahit wag mo na sabihin yung title muna para hindi nila malaman at bigyan mo na lang kami ng onting sample ng pinaka-favorite line mo dun sa song na favorite mo. Okay. Na nagawa. Go. Game. Kaya kung maubos para lang sa iyo, yeah, handa akong masaktan, maipit para lang sa'yo. Kahit na malunod, kahit pa madurog, basta pag kailangan mo, andito lang ako. Kahit na gamitin, sirain, nang paulit-ulit, tirain, patuloy na kakapit, maghihintay ako. Yan. Nilamig ako. Sensya. Ang galing nun. Parang naramdaman ko siya na parang ang martyr mo naman sa lyrics mo na yun. Parang kahit mahulog, kahit ano yun? Masaktan, madurog, lahat ng klaseng sakit or pain, yan. Kakapit Kakapit pa din. Kakapit ka pa rin. Yeah. Grabe yung pagka-martyr mo And I did. Pero nung naintindihan ko na parang, alam mo yun, natauhan ako na parang, enough na ata to, parang sobra na ata. Ang galing. Ang galing. Wala, ang galing. Na nahanap mo pa rin yung outlet mo. Kasi hindi lahat ng tao nabibigyan ng ganyang klase ng mindset, ng ganyang klase ng isip na sobrang lawak na to the point na yun nga, yung iba, idulunod na lang yung sarili, magpapaka-deads pa dahil sobrang broken-hearted. Tapos ikaw, given the fact na malayo yung pamilya mo nung una, wala kang talagang shoulder to cry on kasi nga, ex mo yun na nga dapat yung kakampi mo eh. Tapos yung ex mo pa, iniwanan ka. So talagang, tapos pinagpalit pa. Diba? Tapos, diba, may outlet. May music na nagawa. Ang galing. I think talaga yan. Hindi ko rin naman kaya eh. Trigger warning guys ha. Kasi mentally unstable ako na nag-take ako ng pills, nag-toxic substances ako even before ako nag-enter sa Daos of Collab. Nung pumasok ako dito lang ako nagtino kasi sabi sa contract, bawal tong ganito, bawal yung ganan. So sabi ko, shit, kailangan ko magtino kasi public figure na ako. Hindi basta singer ha. So, ayun din. One thing that kept me going is music talaga. Kumbaga dyan ko nalalabas yung emosyon ko, yung feelings ko, mga bagay na hindi ko masabi sa ibang tao. Sa music ko lang na-express. Kumbaga alam mo yun, pag nagre-record ka, habang kinakanta mo yung nararamdaman mo, wala namang ibang makakarinig eh, maliban sa sarili mo eh. Kumbaga pag tapos na siya, final na yung output, saka mo lang ilalabas, tapos mapapakinggan ng tao, ito pala yung pinagdaanan niya. Yes. Kaya pala. So, dun lang. So, usually talaga ang mga songs na sinusulat mo is more of your experience. No? Experiences talaga. Kasi may mga ibang artist naman na kaya naman nila na ang sinusulat naman nila is experience ng iba. Pag may nagkakanta sa kanila, ang galing. Tsaka mas masarap gumawa ng song na talagang ikaw mismo ang nakaramdam. Kasi alam mo mismo kung ano yung pakiramdam. Pero ito one thing lang talaga na napakahirap bilang musician. Ikaw, di ba Manel, nahihirapan ka din bang gumawa ng kanta kapag wala kang pagod ka, drain ka, kasi sobrang daming kanta mong ginawa, di ba? Yeah. How does it go for you? Like, how does it feel? Paano mo na ibabalik ni sarili mo ulit sa music? Feeling ko, kailangan talaga ng pahinga. Parang hindi naman tayo Android na talagang parang pag chinarge mo lang saglit, talagang go ka na. Ulit. Hindi siya ganun eh. Tsaka yung isip natin din talaga, kumbaga sa battery health ng phone, bumababa din yung health nan. So, kailangan mo munang mag-realign, mag-reflect ulit sa buhay mo, mag-pause sandali. And kaya nga nung mention mo kanina, yung about sa parang 1 year kang nawala sa music, parang okay lang yun eh. Kasi mas kailangan mo yun eh. Bilang isang artist talagang may tinatawag nga doon, ano yung pag hindi ka nakakapagsulat? Writer's block ba tawag doon? Yung parang wala kang maisip na kahit
ano ka naman, kahit sinet mo yung sarili mo na kailangan sumulat ako ng song, pero hindi ka makasulat. Nakakaubos ng idea. Nakakaubos ng idea. Nakakadamin. Kaya, ano din maganda rin talaga yung ginagawa mo din na talagang by experience ang pagsusulat mo. So, yun nga, para lang pag kunwari dumadating ka na sa point na medyo nawawalan ka na ng mga bala sa isip mo, pause lang. Gumawa ka ng bagong bagay para may bago kang maisusulat. May bago kang experience, may bago kang maisusulat. Parang ganun ko lang siya. So, yung pala yung realignment para sa'yo, no? Yeah. Yung mag-pause ka lang talaga. Tapos, i-reflect mo kung ano yung nangyari sa'yo. Ano na ba nasa na ba ako ngayon? Ako ba ay okay pa ang mindset? Dapat, kasi pag pangit yung mindset mo, pangit yung takbo ng isip mo, yung masusulat mo, pangit din Marinig ng tao, pangit din. Exactly. Ang music isang powerful tool talaga yan. Influence, no? Yes, talagang, kahit nga mamatay na tayong lahat, ng music pa rin. Ganun siya ka-powerful. Kaya yung experience mo, yun yung isulat mo mas better. Para ikaw mismo, mavouch mo na legit yung sinasabi ko. Saka hindi, may express mo Like, kumbaga nare-relieve ka kasi na-release mo na yung mga masasakit na naramdaman mo, naranasan mo. Tama. And ma-share din sa mundo yung mga good and bad things na you've been through. Things you've been through. Yung mga ganyan na songs na pag nire-release natin o pinapakinig natin sa mga tao, may mga nakaka-relate na hindi mo alam na parang doon mo nalalaman na hindi lang pala ako nakaramdam ng ganito. Kasi minsan, feeling natin tayo ang pinagkalundakan ng Diyos na parang, bakit ako lang nakakaranas nito? Bakit, parang kine-question mo na kung bakit ikaw lang nakaka-feel. Pero, by music, pag narinig ng ibang tao, syempre naiintindihan nila yung lyrics, nakikinig nila, na nakaka-relate sila at ikaw mismo, parang habang nag-heal sila, habang pinapakinggan yung music mo, nag-heal ka din kasi naiisip mo na, hindi pala ako nag-iisa sa music na to. Hindi pala ako nag-iisa sa pakiramdam na to. Walang bilyong tao sa mundo. Imposibleng ikaw lang mag-isa nakakaramdam niyan. Marami kayo dyan. Ayun ang maganda dun. Isa ako sa mga nag-aabang din talaga nung album na i-release mo. Kasi some tracks na pakinggan ko na siya. Kasi di ba parang minsan nag-aanohan tayo, pakinggan mo yan. Sinasend mo sa akin randomly. So, kailan makikinig ng taong bayan ang buong album? Taong bayan talaga, buong mundo na tayo. Buong mundo. Ng buong Planet Universe. March 21 yung magiging first single ko from the album. So, abangan niyo yan. It's entitled Pagkailangan Mo. Okay, pagkailangan. Ayun, mix and mastered by SJ Maglana and beat produced by Limix. Yeah. Alright, ito palang album mo is, sino ang magpuproduce with? Limix. Siya yung beatmaker. Malichan siya. Alright. So, yeah. And si SJ Maglana, syempre current content creator, singer, songwriter din yan dito sa The House of Collab. So, he's also with 1RPM along with me. So, yeah. Yeah, same kami na distributor ngayon. Alright. So, siya yung mixer and master ng Alright. Meron ako nalimutan na tanong, Zemay. Ano So, since alam ko din yung recent life mo, so, syempre, yung song na i-release mo or yung album na i-release mo is about your ex. Yeah. Ano ang naging reaction ng current na relationship mo? Tama ba may current ka-relationship ka ngayon, di ba? Alright. So, shoutout mo na siya. I mean, ano yung, nung napakinggan niya yung album, and of course, syempre ngayon mo lang siya i-release, di ba? Habang may jowa ka ngayon. Yeah. Paano niya to, anong naging reaction niya? First of all, shoutout sa current partner ko na si Kirsten Ann Gonzalez. Ayun siya, nanonood siya ngayon. Ano naman, bago naman maging kami, bago pa ako manligaw sa kanya, syempre mag-best friend kami. Nagkukwento ako sa kanya about my past relationships and about my career sa music. Na pag gumagawa ako ng music, patungkol siya sa mga naging exes ko. So, expected mo na pagka nag-release ako ng panibagong track, bago pa maging kami nun, patungkol siya sa ex ko. Kasi may mga unreleased tracks ako na gusto kong ma-release. Kasi syempre, ginawa ko siya, pinaghirapan ko siya. I worked for it for hours and hours, day by day. So, like, I didn't want it to go to waste. It's still an art for me. So, either ways, I have to release it. So, yeah. Pero hindi naman siya nagkaroon ng reaction na, ba't hindi ako yung gawa mo ng music? Hindi siya toxic. Very understanding siya. Napakalawak ng mindset niya. Malawak yung utak niya pagdating sa ganyan. Kasi for her, career is career. Business is business. Galing. Although, ito naman, hindi naman siya business side talaga. For me talaga, music is art for me. For others, it might be business. Andun na tayo. Pero kasi it's more of art, you know.
Gets. So, very important para sa akin as a musician na mai-express yung nararamdaman ko and that yung mga dati ko nang nagawa is ma-release ko pa rin siya para it won't go to waste. So, for her, naiintindihan niya yun. Nice. And supportive pa nga siya eh. Siya pa nga nagsasabi sa akin, ito gawan mo to ng music video kasi ito mag-hit to. Ito tulungan kita dito, gawan ko to ng POV. Etong POV yung maganda. Alam mo yung magsisend pa nga siya ng reference link sa akin sa Facebook na ito gawin mo to kasi mag-work yan para sa ganun siya ka-supportive. So, masasabi talaga natin na nasa healthy relationship Oo, music. sobra. Feeling ko ito na ngayong last na Nagawan ko broken-hearted album niya. Feeling ko ang mga susunod na mga in love na Oo siya. naman. At kung gagawa naman ako ng pang broken-hearted, wala nang patungkol sa exes. Kumbaga, it's just for people to relate. Kasi what's done is done already. Ito na lang, I'm just waiting for it to be released and that's it. Natutuwa ako na ako yung interview or nakasama ni Jemay sa podcast na to kasi bilang isang artist din, napakahirap trabahuhin ng napakadaming tracks. Yeah. Na kasama yung recording, time consuming yon, recording and all, lalo na yung pagsusulat. Exactly. Tapos syempre kapag alam mo nang heartbroken ka, so maaaring maulit-ulit mo yung words na nagamit mo na sa mga unang track, 'di ba? So may mga ganun ka palang eksena na parang feeling mo itong tono mo na to nagamit mo na. Oo naman. Oo. Paano mo siya naaayos or nahahuli yung sarili mo na, ay parang katono to nung ginawa ko kahapon Parang paano nangyayaring... May mga tracks kasi talaga ako na na-LSS ako kasi paulit-ulit ko siyang pinapatugtog. Kumbaga pinapatugtog ko siya dahil paborito ko, sarili kong track, pinaghirapan ko. But other than that, is para maintindihan ko na yung upcoming track ko ba, may katunog ba to? Kasi kung walang katunog to, okay lang. Pero kung may katunog, let's make it different naman para bago yung mapapakinggan ng tao. And at the same time, meron din talaga akong ganung ugali. Na-OC ako pag kami nakita akong lyrics na medyo, specific word na parehas na to sa first sentence, ganun pa rin sa second sentence. Or kahit nasa first sentence, pag nakita ko yan sa 10th sentence, ay, ligok sa akin, palit agad. Alright. Ganun. So, muna tayo sa technicals ng pagsusulat. Meron lang akong question about it. Go, let's do it. So, parang, diba, syempre, ang pagsulat ng kanta parang pagsulat ng tula, sabi nila. Exactly. Diba? So parang paano ka nagsa-start na magsulat? Is it first mag-freestyle ka muna sa beat? Or paano ba na una muna sulat bago beat? Paano ka nagsusulat? Actually, for me, either ways Kasi when I first started in the music industry and released my first track, 6 na singles yon, entitled Obsession Album. So, yung Obsession Album na yon, sa gitara ko lang talaga siya ginawa. And then, finorward ko siya sa beatmaker ko na ganito yung tugtog ng gitara, ito na yung boses ko, ikaw na bahala kung paano magawin yung beatmaking. And then, pag naibalik mo sa akin yung beat at nagustuhan ko, saka ko latagan ng lyrics with melody. So, ganun siya. And lately naman, yung ginawa ko after 2020, 2021 onwards hanggang this year, beatmaker munang nagpapasa sa akin ng beat. Pag nagustuhan ko siya sa tenga ko at pakiramdam ko na ito pasok na pasok to sa emosyon ko, sa feelings ko, saka ako mag-iisip ng thoughts na ano nga ba yung mga bagay na nangyari sa akin this year, paano ko siya mailalapag dito sa beat na to para maging, alam mo, mag-complement each other yung lyrics, yung melody, saka yung beat. So, ganun. Ang galing nun So, kasi medyo sa mga hindi nagsusulat din talaga medyo mahirap siyang maintindihan. Pero siguro ano na lang yung naging struggle mo na sa pagsusulat? Ano yung pinakang siguro mare-recall mo na medyo challenging sa'yo? Alam mo, pagdating sa ako na magsasabi for me sa akin lang to bilang Jemay Santiago kasi hindi ko alam yung struggle ng ibang artist Para lang sa akin, madali lang sa akin ang lyrics saka melody. Kasi trip na trip ko nga yung music So okay na okay sa akin yung melody, yung tunog. Ang bilis para sa akin makagawa nun. Less than an hour makagawa na ako. Less than 30 minutes or even less than 10 minutes kaya ko. Yung pagdating sa melody lyrics will take an hour or 2. Yun siya. Pero pagdating sa recording, araw talaga. Gets. Kasi mas yun kailangan detailed talaga yung mga doubles mo, ad-lib, kailangan alam mo yung mga tatamaan ng notes na yun, ano yung mga idadagdag mo. Actually. Galing nun
So yun, recording ang pinakamahirap talaga, Yun nga. nakakabaliw. Alam mo yung maiinis ka pa kasi nangyari to sa akin many times from 2020 until 2025 na naglolo ko yung MacBook ko, nawawala yung mga files ko, tas yung iba na aksidente na di-delete ko. Oo. Yung iba nasa Google Drive pero dahil hindi ko nabayaran yung subscription, Mawawala, ganon. Sakit ka mo. Syempre, you work hard on that album, you work hard on a specific track, and syempre bawat detalye ng vocal stems, Yeah. napaka-importante para sa mismo yung nagmi-mix and master, 'di ba? So pag nawala yun, puta, simula na naman ulit. Oo, Ang back to sakit zero nun, di ba? ulit Back to siya. zero na naman. Yeah. So, yun. Frustrating ba? Oo. Bago tayo mag-end ng ating podcast, gusto ko lang makarinig sa'yo ng opinion about sa mga tao. Una muna tayo dun sa tungkol sa album mo dahil about heartbroken and about excess and stuff. Ano naman yung pwede mong advices sa mga taong na broken-hearted na hindi nila alam kung paano makaka-move on or makakabangon sa pagkakalubog? Okay. No toxic substance can cure your broken-hearted heart. Yeah. Literal. Mhm. And no alcohols dapat. Alam mo kasi kahit mag-alcohol ka, sariling katawan mo lang sinisira mo Yeah. Alam mo yon, saka nakaka-mentally unstable din naman ng trigger warning, pagda-drugs, di ba? Hindi talaga siya nakakatulong. Hindi mo na kailangan saktan sarili mo or isipin na mentally unstable ka. Kasi the more you think of it, na mentally unstable ka dahil sa partner mo na yan, lalo ka mababaliw. Yeah. Kumbaga, parang minamanifest mo Dapat nire-rebuke mo pa yan What you resist, persist. Parang ganun. I mean, hindi ko sinasabi to dahil napakadali sa akin sabihin kasi hindi naman ako mentally unstable. Yeah. Dahil nasa tamang relasyon ako. Yeah. What I'm trying to say is, I've been there. And I don't want other people around me to go through the same thing I've been through. You know, mahirap kasi siya. So, dapat, kapag naranasan mo na, ako kasi bilang tao na naranasan ko na yon, ayoko maranasan mo yung pinagdaanan ko. Ito yung tamang dapat mong gawin. Yeah. Nasa sayo na lang yan kung gagawin mo yung advice or hindi. Kasi bandang uli, ikaw din ang may sariling Mag-decide, decision yeah. Ikaw din ang gagawa niyan Nasa sayo pa din yan. So, yun yung para sa akin. So, ang dapat nilang gawin, wag mag-inom. Umiyak na lang. Hindi, okay lang umiyak kasi doon mo marirelease yung nararamdaman mo tama. Pero wag ka din gagamit ng ibang tao para lang totoo. maka-move on, mag-rebound. Kasi ako, I'll be honest alam naman to ng iba Kaya nga ang dami kong basher dati. Up till now din naman dahil hindi sila maka-move on sa mga nagawa kong pagkakamali. Tulad ng pagiging malandi. Tapos nagkaroon ako ng, ang tawag mo dito, naging third party ako, ganun. Nagkaroon din ako ng rebound. Alam ko lahat ng yun nakakadire. Kahit ako, I am ashamed for what I did in the past. Pero Yeah. that's something I'm correcting right now. Kaya nga nasa tamang relasyon ako. And I'm always trying to be, to become the best version of myself every day para sa partner ko. Para lang hindi na mangyari sa akin yung nangyari dati. Kasi nangyari siya sa akin dati, not with the same person na nagawan ko ng mali, pero sa ibang tao. Pero grabe pala yung balik ng karma talaga. So, kaya ngayon, nawa ng Panginoon, alam mo yun, nagsisimba na kami ni Kirsten, nung partner ko. Nagsisimba na kami. Tapos kahit pa paano, healthy living na kami, ganun. Yeah. Kumbaga, small step siya, baby step siya, pero what matters is you are trying. Yeah. And you're moving forward. Exactly. Diba? Ang ganda nun. Ang ganda nun, guys. Talagang parang mamaya magre-relapse ako. Hindi. Wala nang Alright. ganun. So, ano naman tayo sa music naman tayo. To wrap up this podcast, ano naman ang ma-advise mo sa mga taong nagsisimula bilang artist? Like, ano yung pwede mo sa kanilang mabigay na word of wisdom para sila ay hindi tumigil sa pagsusulat? Always try better than not trying. Nice. Because, as they say, hindi lahat ng tao maniniwala sa'yo, maraming may inis sa'yo, maraming mag-hate sa'yo, but what's important is you are trying your best and you're doing it for the love of art. Love of art. Yeah. Yeah. For as long na mahal mo yung ginagawa mo, continue, pursue it, pero at the same time, lagi mong ibabalanse yung life mo kasi hindi lahat. Kunwari ako you want music, di ba? Right. And it's okay to pursue music, pero at the same time, huwag kang umasa na ang pera lahat nasa music. Yeah. Kailangan meron kayong alternatives na habang ginagawa yung music mo, maghanap ka ng makakapabuhay sa'yo Yeah, ng yes, passive yes. income.
Kasi ako, nung nagsimula ako, bago ako mag-talk, sabi ko, hindi, kaya to ng music. Ang taas ng pride ko. Tingin ko sisikat agad ako. Okay na to. Maraming naniniwala sa akin. Akala ko marami. Hindi pa pala yun. Ang dami ko palang hindi na nalalaman. Not until nung pumasok ako sa pinakaloob-looban na, and then, ang daming connection. Doon ko na-realize na, ganito pala yun. Ang dami ko pang kailangan itama, ma-improve, ganon. Kailangan din talaga ng patience. Hindi lahat nakukuha ng instant. Hindi tayo parang pansit canton na instant noodles. Totoo yan. Ayun. So, to wrap up this podcast, Jemai, i-promote mo naman ang mga dapat mong i-promote or dapat mong i-shoutout or pasalamatan. Go ahead. For those who doesn't know me, I'm Jemai Santiago. I'm a singer-songwriter and I'll be releasing my very first single with 1RPM this March 21, 2025, 12 a.m. ng madaling araw, AM ng madaling araw yon sa Spotify and the rest of the streaming platforms. And you may use all of my previous music and upcoming latest music this March 21 onwards. Yon. Sana magamit nyo siya sa TikTok. And yun, hopefully it works. And if not, try again. Alright. So, Let's ayun, go. Jemai, sobrang salamat. Thank you sa iyong oras. Thank you so much. Na nakasama kita sa podcast. Thank you din. And, ayun, I just wanna say, I'm so proud of her. Yeah. And I'm proud of you too. Ang plastic. Ayun. So, congratulations in advance. Thank you so much po. And, ayun, abangan natin si Jemai Santiago, ang kanyang delusional album on March 21. Yes. Alright. Thank you so much, Thank you so much, The House of Collab. Again, it's me, Maria 555. Walang iba, alam nyo na, from The House of Collab. Kailangan